Ipinapangako ko sa harapan ng Diyos na mamahalin kita ng buo at walang pagdududa. Hindi ko hahayaan na masisira ng selos at galit ang relasyon natin. Ipinapangako ko rin sa iyong pakikinggan kita. Magiging mahinahon at puno ng pagtitiwala. Dahil alam ko na ang isa sa masaya at payapang pagsasama ay pinangungunahan ng pagmamahal at pagtitiwala. Gusto kong maging payapa ang tahanan na pagsasamahan natin kung saan natin bubuuin ang ating pamilya. Tahanan na walang iyakan, walang sigawan, walang galit, puro pagmamahalan lang. Pangako, ako ang magiging kakampi mo sa lahat. Ako ang magiging pahinga mo, hindi magiging dahilan para sa mabigat na pasanin. Ipinapangako ko rin sa iyo na mamahalin at pakaiingatan kita. Hindi ako magbibigay ng dahilan para magalit ka. Kung sakali man na magkakaroon tayo ng tampuhan, ipinapangako ko sa iyong susuyuin pa rin kita. Ipinapangako ko rin na kahit na anong mangyari, uunawain kita. Minsan kahit mahirap dahil mahirap maintindihan ng mga babae. Pero pangako, bilang magiging haligi ng tahanan, ako ang poprotekta sa iyo at sa mga magiging anak natin. Hindi ko hahayaan na maging mahina ka dahil palagi lang akong nasa tabi mo para maging lakas mo. Hindi ako perpekto, pero pipiliin kong maging tapat at mapagmahal. Ikaw ang tahanan ko, at kahit anong unos ang dumating, hinding-hindi kita bibitawan. Ang sabi nila, ang isa sa malalaking bilangguan ay ang kasal. Lalo na kung ang kinakasama mo na sa iisang bahay ay ang taong iba na ang ugali kaysa sa taong pinakasalan mo. Yun ang nararanasan ni Jordan, kung saan hindi na siya nakaranas na maging masaya dahil sa asawa niyang walang ibang ginawa kundi ang maghinala at saktan siya. Maisasalba pa kaya ang sinumpaang pangako o tuluyan na lang ding magpapasakop sa kadiliman ang dapat ay pagmamahalang wagas? Mahal kong asawa, nasa na ang aking pinakamamahal na... ano na naman? Bakit mo binato yung sandok? Ano? Saan ka na naman galing, lalaki ka ha? Walang hiya ka? Sino namang kinakatagpo mong babae? Animal ka! Anong oras na oh? Ngayon ka lang uuwi? Kanina pa lututong ulam. Sandali lang, kumalma ka muna. Bumili lang naman ako ng bulaklak para sa'yo. Anong babae? Wala akong babae. Bumili? O baka naman sa negosyo yan ang kabit mo. Huwag mo akong tinatarantado, Jordan ha. Sinasabi ko sa'yo, hindi mo ako madadaan sa mga ganyan mo. Mahal, pagod ako sa trabaho ko. Habang pauwi ako, nakita ko may matandang nagtitinda sa gilid ng simbahan. Bumili na ako. Gusto lang naman kitang bigyan eh. Huwag mo akong gagaguhin! Akala mo ba hindi ko alam yung mga ganyan? Ang tagal mo namang umuwi kung bumili ka lang sa may gilid ng simbahan. Ano? Mas masaya ka na sa babae mo, ha? Walang hiya kang lalaki ka! Aray ko! Mahal! Pinaghahampas ni Maria ng kanyang asawa. Kung ano na lang ang mahawakan niya, pinagpapalo niya rin dito. Sa 2 taon nilang magkasama, ganito na ang tinitiis ni Jordan. Mahigpit sa kanya ang asawa at kahit nasundin niya ito, nakakaisip pa rin ng paraan si Marian para paghinalaan siya. Halos iniwasan na nga niya ang lahat, pero hindi pa rin ito nagiging sapat. Sa 2 taon nilang pagsasama, hindi pa rin sila nabibiyayaan ng anak. Kaya ang iniisip na lang ni Jordan, baka kaya ganito ang kanyang asawa dahil wala pa itong anak na maaalagaan. Nang kinabukasan, pumasok si Jordan sa trabaho na may pasa sa braso. Ang unang nakakita noon ay ang kanyang kaibigan. Abugbog Marian ka na naman. Late na kasi ako nakauwi. Nagalit ko siya. Kahit naman anong gawin mo, magagalit yun sa'yo eh. Jordan naman, 2 taon pa lang kayong kasal, ganyan na yung asawa mo. Tignan mo nga kagabi, nag-text sa akin, pinagmumura ako. Dahil baka raw panlalaking pangalan lang nilagay mo sa phone mo, kahit na babae ako. Meron?
Hindi ko pa tinitignan yung messages ko eh. Hala, oo nga. Kaya pala tumatawag sa akin si Sir Mark kanina. Hindi ko nasagot dahil nasa banyo ko. Ano, nakakaya no? Kung ako sa'yo, matagal ko na yung hiniwalayan. Hindi naman siya ganyan dati. Malaki yung tiwala niya sa akin. Hindi ko alam kung ano nangyari. Hindi naman ako nang bababa eh. Baka may problema siya na hindi sinasabi sa akin. Hindi ko susukuan ng asawa ko. Mahal na mahal ko siya. At yun ang pinangako ko sa harapan ng Diyos. Ayokong basta na lang kami maghihiwalay. Alam ko na mapapabalik ko rin siya sa dati niyang ugali. Yung babae na minahal ko. Malaki talaga ang pagtataka ni Jordan kung paanong bigla na lamang naging ganoon ang asawa. Wala siyang natatandaan na naging pagtatalo nila. Ang alam niya lang, may isa itong kaibigan na niloko ng asawa at doon na nagsimula ang paghihinala sa kanya na kahit simpleng mga tao sa buhay niya ay iniisip na babae niya. Minsan pa nga, kahit ang sarili niyang kapatid, pinaghihinalaan na ni Marian. Siya na lang ang humihingi ng tawad sa mga tao na yon. Sa sobrang higpit sa kanya ng asawa, kahit na makipagkita o makipag-usap sa kanyang pamilya, ay hindi na rin pwede. Kahit sa trabaho ay nakabantay si Marian. May mga kausap siyang katrabaho ng asawa para malaman kung ano bang ginagawa nito. Kada kilos din ni Jordan, dapat alam ni Marian. Kahit pagpunta niya sa banyo, dahil kung matagal siyang makakasagot sa mensahe ng asawa, tiyak ay hindi lang kaldero ang sasalubong sa kanya pagbukas ng pinto. Nang mag-uuwian na, nakaabang si Jordan sa orasan. Kailangan eksakto siyang lalabas dahil kailangan niyang mahabol ang oras na ibinigay sa kanya ng asawa. Kahit 1 minuto siyang mahuli, magagalit na ito sa kanya. Halata ang pagod kay Jordan, pero nakikipagsabayan siya sa pagmamadaling umuwi. Hanggang sa makarating siya sa kanilang bahay. Eksakto sa oras, pero galit pa rin ang asawa. Sino tong binanggit ng katrabaho mo sa akin? Sino tong Mirazaki, ha? Ang kapal ng mukha mo magdala ng babae mo sa trabaho mo, ano? Hindi niya ba sinabi sa'yo na VIP namin yun? Sinabi niya. Anong VIP yon? Ayos ka pala eh. Naging VIP ka pa sa babaeng bayaran na yon. Ngayon uuwi ka rito ng ganyan? Pagod na pagod? Hindi ko nga yun babae. Saka paano namang hindi ako mapapagod kung nakikipaghabulan ako sa oras? Kanina traffic pa, mabuti na isingit ko yung motor ko. Ang tuling ko na nga magpatakbo eh. Isa pa, ang dami kong ginawa sa trabaho. Hindi lang si Mrs. Mirizaki ang bisita namin kanina. May bigla ang presentation pa. Bakit hindi ka nag-send sa akin ng video doon? Nag-reply naman ako sa chat mo, di ba? Hawak mo naman account ko. Tignan mo dyan kung sino ang mga nakakausap ko. Kahit nga si mama, di ko makausap eh. Aba dapat lang. Anong gusto mong sabihin sa nanay mo na hindi mo pwedeng sabihin sa akin, ha? Nagpakasal na tayo, kaya dapat lang hindi ka na nakikipagkita o nakikipag-usap sa pamilya mo. Dapat sa akin lang lahat ng atensyon mo. Kasama yun sa sumpaan natin nung kinasal tayo. Kaya wala kang maikakatwiran sa akin na kahit na ano. Sige na, baka naman pwedeng umupo muna ako. Pagod ako. Bunganga mo na naman agad ang bubungad sa akin. Oh, ano yan? Bakit nagkalat ang mga basag na plato dyan? Dahil galit na galit ako kanina kay Mirazaki na pokpok na yon. Mas lalong nanghina si Jordan. Isa ito sa hilig gawin ng kanyang asawa kapag nagagalit. Nagbabasag ng gamit. Simula nung nagpakasal sila, hindi na nagtrabaho pa si Marian at bago sila lumipat ng bahay ay sinigurado na ni Jordan na kumpleto na ang mga gamit nila. Pero hindi nagtagal, lahat yun ay nasira dahil sa ginagawa ng kanyang asawa. Sa halip na ipunin na lang ang matitira sa kanyang sahod, kailangan niya ulit bumili ng gamit. Nang kinagabihan na yun, nauna nang humiga sa kama si Marian at doon na lang siya nilambing ng asawa. Mahal, ang bango mo naman. Tara na. Hindi, ayoko. Hindi ba katatapos ang atin last month? Last month pa yun eh. Sige na. Ang ganda talaga ng asawa ko. Ano ba? Sinabi ko na nga sa'yong ayoko, di ba? Ginawa na natin yan ng 1 beses last month. Wala akong gana ngayon. Matulog ka na dyan dahil inaantok na rin ako.
Kahit sa pagbibigay ng kaligayahan sa asawa, hindi rin magawa ni Marian. Halos bilang lang sa daliri kung ilang beses ba nilang pinagsaluhan ng gabi na totoong may gana. Dahil madalas, napipilitan lang si Marian na sumiping sa asawa. Kaya kapag ayaw nitong pumayag, hindi na lang din namimilit si Jordan. Ilang linggo pa ang lumipas, patuloy pa ring nadadagdagan ang problema nila sa bahay. Hindi dahil meron talagang problema, kundi umiisip lang si Marian ng ikagagalit niya. Isang umaga, nagising na lang si Jordan nang may lumapat sa kanyang katawan. Hinampas siya ni Marian ng walis sa likuran niya. Namilipit siya sa sakit na halos hirap huminga. Ano na namang ginawa ko? Sino yung babae na yon? Anong babae? Natutulog ako rito. Mukha ba ako ng bababae? Magkatabi lang tayo kanina. Napanaginipan ko na may babae ka! Walang hiya ka! Ano ba naman yan? Pati ba naman sa panaginip mo, kasalanan ko pa rin kung... Oo, masakit yan! Mahal, ano ba? Sinasabi ko sa'yo, lulumpuhin talaga kita! Ang kapal na mukha mo, nakangiti ka pa sa babae na yon. Hindi ko naman yun mapapanaginipan kung wala ka talagang babae eh. Sinasabi ko sa'yo, kapag ikaw talaga nahuli ko, lulumpuhin kitang gago ka. Walang hiya ka! Sunod-sunod na naman ang paghampas ni Marian sa kanyang asawa. Kahit na anong paliwanag ni Jordan, ayaw talaga siyang pakinggan. Pumasok siya sa trabaho na may bukol sa ulo. Gusot-gusot din ang kanyang damit dahil hindi naman siya inaasikaso ng kanyang asawa. May nag-alok sa kanyang katrabaho na pahiramin na lang muna siya ng uniforme para magbuka siyang presentable sa harapan ng mga makakamiting niya mamaya. Pero tumanggi si Jordan dahil kilala niya ang kanyang asawa. Naaamoy nito ang damit niya kung sinuot niya o hindi, at kung may ibang amoy sa kanyang katawan. Baka mahirapan na naman siyang magpaliwanag. Dahil sa palaging ganoong ginagawa ni Jordan, ilang beses na rin siyang pinapagalitan. Lalo na at napapansin na palagi siyang nagmamadaling umuwi. Isang gabi pa, pinaiwan siya ng kanyang amo para ipatapos ang report na kailangan na bukas. Agad namang tinawagan ni Jordan ang kanyang asawa para ipaalam ito. Ayan o, nasa office ako. Ito yung binigay sa akin ni boss na gagawin. Patingin ako. Ito nga o, ang dami. Gusto ko yung mga nakasulat para makasigurado ako kung totoo yung sinasabi mo. Baka mamaya kung ano-ano namang ginagawa mo dyan eh. Sinasabi ko sa'yo, Jordan, sasaksakin kita kapag uwi mo. Hindi ko pwedeng ipakita yung laman nito dahil confidential to. Kung mambababae ako, tatawag pa ba ako sa'yo? Nagsasabi na nga ako para alam mo eh. Sige na, mamaya na ulit. Kailangan ko madaliin to. Napabuntong hininga na lamang si Jordan matapos na mapatay ang tawag. Sobrang sakit na ng kanyang ulo at katawan. Wala siyang maayos na tulog dahil sa pang-aaway sa kanya ng kanyang asawa. Hindi pa rin siya kumakain at ang dami niyang kailangang tapusin. Lahat na yata ng problema ay pasan niya sa kanyang balikat. Dagdag pa ang asawa niyang nagpadala ng mensahe sa mga katrabaho niya para itanong kung talagang naiwan siya sa trabaho. Mukhang may isa na namang problema dahil ang isa sa napagtanungan ni Marian ay maagang umuwi, kaya ang sagot sa kanya nito ay hindi niya sigurado dahil nga maaga siyang umuwi. Kahit na 4 sa napagtanungan niya ay sinabing nagdagdag nga ng trabaho ang kanilang amo. Di na gumagana tong utak ko. Ano ba naman to? Baka kasi sa sobrang stress mo. Oh, magkape ka na muna. Binili ko yan. Sinabay na kita. Ay, nandito ka na pala. Kailan ka bumalik? Kahapon lang. Tapos ngayon tambak na naman pinapagawa ni boss. May pinapatapos siya para sa Japanese clients. Same ata dyan sa'yo. O sige na, work na. Salamat dito sa kape. Mangilang beses na pahawak si Jordan sa kanyang batok dahil sumasakit ito sa dami ng iniisip niya. Panay pa rin ang tawag sa kanya ng asawa. Halos minu-minuto nitong inaalam kung nasa trabaho pa rin talaga siya.
Gusto rin makita ni Marian kung wala siyang ibang kasama, kaya pinapakita ni Jordan ang buong paligid. Dagdag pa na bawas sa dapat ay oras niya sa tinatapos na trabaho. Bakit may bukas na ilaw doon sa kabila? Hindi lang naman ako ang OT ngayon, pati si boss at yung sekretary niya. Ano? Kayo ng sekretary ng boss mo ang gusto niya maiwan dyan? Para ano? Dyan kayo gagawa ng kababalaghan? Ha? Anong kababalagan sinasabi mo? Nakikita mo ba akong nandun? Please naman, mahal. Hayaan mo muna ako makatapos ng trabaho ko. Utang na loob naman. Nahihilo na nga ako eh. Hanggang sa matapos na ang kanilang trabaho, magkasabay pa sana sila ni Sabrina na sasakay ng elevator pero hindi na lang sumabay si Jordan. Kilala niya ang asawa. Sa oras na may mahagip na tao sa tabi niya, magagalit ito sa kanya at pagbibintangan na naman siya. Kahit na hindi naman niya kilala kung sino ang nakakatabi niya. Pag-uwi sa bahay, ang unang napansin ni Marian ay ang mantsa ng kape sa damit ng asawa. Hindi ang pagod nito. Ano yan? Bakit may ganyan yung damit mo? Walang hiya ka, ha? Sinasabi ko na nga, be, may kasama kang babae doon sa opisina nyo. Naglandian kayo, ha? Naglampungan? Kapal na mukha mo magsinungaling sa akin, ha? Ano? Gusto mo na sa kanya, ha? Sino yung kabit mo na yan? Sisiguraduhin ko makakalbo siya kapag nagkita kami. Susugurin ko yan sa opisina ninyo. Malandi ang sekretary ng boss mo, ha? Ano pangalan yan, ha? Ano? Bakit hindi ka sumagot, ha? Taksil ka! Wala kang kwentang tao! Sinungaling ka na laki ka! Kaya hindi nagkakamali yung panaginip ko eh. Alam ko talaga na may iba kang babae. Hindi na kumibo pa si Jordan. Wala na siyang lakas kaya pinanood na lang niya ang asawa na basagin ang bagong biling TV at ihagis ang mga babasagin nilang figurin. Lahat na lang ng mahawakan ni Marian ay ibinabato niya kung saan-saang parte ng bahay. Sa katunayan ay kanina pa nahihilo si Jordan. Ang gusto niya lang naman sana ay makauwi para makapagpahinga. Pero paano siya makakapagpahinga kung gulo ang bubungad sa kanya? Lumaki si Jordan sa pamilyang walang sigawan. Kapag nag-aaway man ang kanyang mga magulang, hindi ito pinapakita sa kanila. Hindi rin naghahagis ng gamit ang kanyang ina kapag nagagalit ito. Kaya sa ginagawa ni Marian, hindi pa rin nagpoproseso sa utak ni Jordan kung anong buhay ang kinasangkutan niya. Mahal niya ang asawa, pero nakakaramdam na siya ng pagod. Pati sa pagmamahal, wala na siyang gana. Pero pinipilit niya pa rin ang sarili, lalo pat may sinumpaan sila sa harapan ng Diyos noong ikinasal sila. Ilang araw pa ang lumipas, ganun lang palagi. Pagod siyang aalis sa bahay, pagod din siyang uuwi. Kahit na wala siyang pasok, pagod na pagod pa rin siya dahil siya ang naglilinis sa kanilang bahay. Mahal, pwede bang tulungan mo ako? Pahila naman ako nito. Itataas ko lang itong higaan. Maglalaba kasi ko. Nagpapahinga ako. Pagod ako. Kaya mo na yan? O kaya tulungan mo na lang ako maglinis ng bahay. Para makapagpahinga na rin ako. Inaantok na ako eh. Ano magpapahinga? Lalabas tayo dahil bibili natin yung sinasabi kong TV, di ba? Huwag mo sabihin sa akin na ayaw mo akong kasama sa labas. Dahil ano, baka makita tayo ng babae mo? O baka naman ako pa ang makakita sa babae mo. Aba, umayos ka dyan, Jordan. Alam mo, pwede kang makulong kapag may kabit ka. Ide-demanda talaga kita. Pero bago kita idemanda, sisiguraduhin kong puputulin ko yung ari mo para walang makinabang sa'yo. Tapos, papatayin ko rin yung babae mo. Ano, napapagod ka na ba na pagsilbihan ako? Di ba? Yun naman ang pangako mo sa akin, ha? Saka asawa kita, ha? Dapat lang nagawin mo yan. Anong akala mo? Dapat babae lang palagi mag-aasikaso sa bahay, ha? Pasalamat ka nga eh, nilulutuan pa kita. Yung iba nga dyan, hindi nilulutuan ng mga asawa nila. Swerte ka na sa akin, kaya kung may makikilala kang ibang babae, baka hindi rin kayo magtagal. Sige na, kaya ko na ito mag-isa. Kahit sa gawaing bahay, hindi kumikilos si Marian. Nung una,
Ayos lang naman talaga kay Jordan dahil ayaw niyang gawing katulong ang asawa. Pero lumala na ang katamaran nito. Hinihintay niya pang umuwi si Jordan bago magwalis at maghugas ng pinggan. Nakatambak lang lahat ng kalat mula pag-alis ni Jordan hanggang sa makauwi siya. Kaya kahit napagod siya sa trabaho, naglilinis pa siya ng bahay. Pati damit nila ay si Jordan pa rin ang naglalaba. Kahit nga panty ng kanyang asawa. Kaya minsan, gusot-gusot ang damit ni Jordan dahil hindi na niya kayang bigyan pa ng oras na asikasuhin ang damit. Naghahalughog din kasi ng damitan ng kanyang asawa kaya kahit anong sinop niya ay talagang magugusot. Mahal, mag-hire kaya tayo ng kasambahay. Ano, para ipasok mo dito ang babae mo? Magpapanggap na katulong pero ang totoo, ikaw pa ang pakay na asikasuhin, ha? Di kumuha tayo yung may edad na. Babae pa rin yun. Wala sa edad ang pagiging malandi. Kahit na uugod-ugod na lola pa yan, kapag malandi siya, talagang maglalandi siya. Kaya tigilan mo yung mga palusot mo sa akin ha, Jordan, para lang makasama mong halik-parot mong kabit. Bago tayo ikasal, ang sabi mo, kaya mo naman yan. Kahit na hindi na ako kumilos sa bahay. Hindi ba? Dahil gusto mo na magbuhay prinsesa ako, di ba? Sabi mo, ibibigay mo ang lahat sa akin. Hindi mo pa nga na ibibigay ang lahat ganyan ka na. Kaya nga gusto ko sanang kumuha ng kasambahay. Dahil gusto kong may mag-aasikaso rin sa'yo dito sa bahay. Hindi para magpapasok ng kabit. Isa pa, pagod na nga ako sa trabaho ko Tingin mo ba may panahon pa ako para magkaroon ng kabit? Yun na nga Dahil nasa bahay na ang kabit mo, mas madali kayo maglalandian. Kapag natutulog ako, aalis ka para tabihan siya. Ganyan yung gagawin mo. Pagmumukhain mo pa akong tanga sa sarili kong pamamahay. O ano, bakit hindi ka makapagsalita ngayon? Dahil alam mong totoo ang sinasabi ko, di ba? Ang daming taong ganyan ang ginagawa, tapos gusto mong gumaya? Matagal na yung gawain ng mga lalaking manloloko. Kung hindi sila magpapakilala ng mga pinsan, magpapasok sila ng katulong. Huwag mo akong paandaran sa ganyan mo, Jordan. Hoy, hindi ako ipinanganak kahapon para walang alam sa gawain ng mga manloloko. Oo na, sige na, hindi na. Kaya ko na to. Ayaw na lang makipagtalo ni Jordan dahil sayang lang sa oras. At baka mas marami pang sabihin ng kanyang asawa kaysa sa matatapos niyang gawain. Nang matapos niyang makapaglaba at makapagsampay, umalis na sila ni Marian. Kung ano ang ayos ng asawa, siya namang nagmukha siyang kawawa o pulubing nakasunod lang kay Marian. Lumang damit kasi ang pinasuot sa kanya dahil ang katwiran ni Marian, hindi naman kailangang magpakitang gilas ni Jordan sa labas, kaya bakit pa siya mag-aayos? Ibinibida na naman ito na baka gusto lang ni Jordan na magpapansin sa mga babae. Nang makapasok sila sa pagbibilhan nila ng TV, babae ang unang lumapit sa kanila. Kay Jordan siya nagtanong pero hindi ito sumagot. Dahil base sa mukha ni Marian, naiinis na ito. Pwede ba yung manager ang tawagin nyo? Yung lalaki, dahil ayoko sa'yo, nilalandi mo ang asawa ko. Mahal, huwag ka namang gumawa ng iskandalo rito. Nakakaya naman sa kanila Nagtatanong lang sa akin kung anong bibili natin. Trabaho niya yun At talagang ipinagtatanggol mo pa yung malandi na yan, ha? Ano, may gusto ka ba sa kanya, ha? Hindi naman niya maganda Tingnan mo, ang kapal ng blush on. Tapos kulay pula pa ang lipstick. Hindi naman yan lalapit sa'yo kung hindi ka yan lalandiin. Nagpaliwanag ang babae at sinabi na may asawa na siya. Hindi niya intensyon na magkaroon sila ng problema dahil nilalapitan niya lahat ng papasok para tanungin kung anong kailangan nila at magabayan sa bibilhin nila. Oh, may asawa ka naman na pala, pero nilalandi mo pa ang asawa ko. Kawawa naman ang asawa mo kung ganon. Mahal, ano ba? Nakakahiya na. Nakatingin na sila sa atin Sa iba na lang tayo bumili. Miss, sorry talaga. Sorry. Pinilit ni Jordan na ilabas ang kanyang asawa pero hindi tumitigil si Marian. Panay siya daldal sa babae at minumura niya rin ito. Mabuti na lang ay agad na dumating ang lalaking manager at tinanong kung ano ang nangyayari. Nagpaliwanag si Jordan sa kung ano ba ang nangyayari habang ang asawa naman niya ay panay pa rin ang daldal.
Hindi nakakaramdam ng hiya kahit pa ang daming taong nakakarinig ng sinasabi niya. Pasensya na po talaga. Bibili po kasi sana kami ng TV pero nagkaroon pa ng ganitong gulo. Pakisabi na lang po dun sa staff nyo na sorry. Bakit hihingi ka na sorry sa babae na yon? Siguro nagagandahan ka na sa kanya, no? Oh, bakit hindi mo samahan yung babae na yon, no? Malandi na yon? May asawa na, gusto pang mang-ahas ng asawa ng iba. Para matapos na ang gulo, binayaran na ni Jordan ang binibili nila at saka sila lumabas. Pero ang asawa niya ay walang pakialam. Panay pa rin ang salita nito na may kinalaman sa paninira sa babae. May mga nakakarinig na ibang tao dahil nakukuha ni Maria ng kanilang atensyon. Hanggang sa kumakain sila, sa tuwing may babaeng dadaan, hindi pwedeng tingnan ni Jordan. Ganon ang tinitiis niya ng mahabang panahon, pero dahil mahal niya ang asawa, pilit niyang inuunawa ang pinanggagalingan ng galit nito. Hindi sa kanya, kundi sa ama nito na niloko ng paulit-ulit ang kanyang ina. Sa mga sumunod na araw, bumagsak ang katawan ni Jordan. Pumayat siya, lumalim ang mga mata at mabilis manghina. Dahil yon sa pagod at stress na nararamdaman niya sa bahay at trabaho. Pero para sa kanya, mas malala ang problema niya kapag nasa bahay dahil sa trabaho, kapag natapos naman na ang pinapagawa sa kanya, pwede siyang magpahinga. Pero sa bahay nila, kahit tulog siya, hindi niya mahanap ang pahinga na gusto niya. Habang kumakain ang lahat, si Jordan naman ay natutulog. Nagising na lang siya matapos tumawag ng asawa. Ano? Hindi mo na naman sinabi sa akin kung anong ginagawa mo. Siguro kasama mo yung babae mo ngayon. Sabay kayong kumakain sa labas, ha? Kapal talaga ng mukha ng mga manloloko, ano? Lahat na lang nagagawa ng paraan. Kaya siguro gusto mong pumasok palagi sa trabaho mo dahil may iba kang babae dyan. Kapag nasa bahay ka palagi kang nakasimangot. Kagigising ko lang. Di ba ang sabi ko iidlip ako ngayong break time? Oh, sino yung babae naririnig ko dyan, ha? May nagsasalita, oh. Talagang magsisinungaling ka pa, ha? Sige, galingan mo lang talaga. Ano bang akala mo mag-isa lang ako sa buong building para walang makatrabaho? Ayan sila, mga katrabaho ko. Makarinig ka lang ng boses ng babae, akala mo niloloko ka na eh. Hindi na ba sila pwede magsalita kapag nandito ako? Huwag ko lang talagang malalaman na may babae ka dyan. Dahil ako mismo maghahampas sa mukha ng malanding babae na yan sa monitor. Kumukulo talaga ang dugo ko. Sana kung natutulog ka, nagsasabi ka sa akin, di ba? Pwede ka naman mag-update kada minuto, ah. Tinatago mo kasi ang cellphone mo kapag may kausap kang iba, eh. Sa bagay, paano nga naman kayo maglalampungan kung maiintindihin kang asawa? Hinayaan na lamang ni Jordan ang kanyang asawa na magdaldal. Lahat yon ay naririnig ng kaibigan niya na katabi niya lang din. Nang patayin na ang tawag, napatulala na lang si Jordan dahil hindi na gumagana ang kanyang utak. Hindi niya magawa ng maayos ang kanyang trabaho. Alam mo kung ganyan ang asawa ko, hiniwalayan ko na yan. Kung ako sa'yo, kumawala ka na dyan hanggat wala pa kayong anak. Tignan mo nga ang itsura mo, oh. Baka naman gusto mo maawa sa sarili mo, di ba? Nasa 30s ka pa lang, Jordan, pero para ka na may 5 apo. Partida, wala ka pang anak niyan, ha? Hindi kasi, alam mo yun, nagsasawa na rin ako. Paano gigising ako sa umaga na magdadadaldal siya? Bago ako matulog, magdadadaldal din siya. Minsan nagigising ako ng 10 oras ng gabi, nakikita ko siyang naghahalongkat ng mga gamit ko. Pati yung bag ko, laptop ko na ginagamit sa trabaho, tapos cellphone ko. Lahat ng social media ko, kung saan-saan na lang. Tapos kahit makakita man lang siya ng pangalan ng babae, ayun na, magigising na lang ako, bigla niya akong sasampalin. Alam mo yung pakiramdam na pagod ng buong pagkatao ko? Gusto kong magpahinga pero kahit matulog ako, hindi ako makapagpahinga. Ang hirap. Yan nga yung sinasabi ko sa'yo. Na kahit na anong gawin mo, hindi mo na mababago ang asawa mo. Hanggat pinagbibigyan mo yan, hanggat inaayaan mo siyang ganyanin ka, hindi yan magbabago. Iwan mo muna saglit. Kapag nagbago, sige, go, balikan mo. Hindi talaga lahat ng kasal nagtatagal. Inaabuso ka masyado eh. Pumapayag kang bugbugin ka matapos mo magpakapagod para buhayin siya.
Oo, sige, sabihin na lang natin na obligasyon mo siyang buhayin at bigyan ng magandang buhay dahil lang sa ikaw ang lalaki. Ang tanong, bilang siya ba na asawa mo, nagagampanan din ang obligasyon niya bilang babae sa inyo? Kung hindi, anong saysay ng kasal at pagmamahal kung iisa lang naman na nagmamahal at nagtitiwala? Naku boy, sayang ka talaga. Bata ka pa eh. Marami pa mangyayari sa buhay mo. Huwag kang magpakamatay sa stress. Kung toxic na yung pagsasama nyo, tama na nga siguro talaga. Napapaisip na si Jordan sa sinabi ng kanyang kaibigan. Kaya ang ginawa niya, sinubukan na muna niyang umuwi sa kanyang ina, kung saan kahit na paano ay nakaramdam siya ng tunay na pahinga. Palagi siyang tinatawagan ng kanyang asawa at pinapauwi na siya. Hanggang sa nagpunta ito sa bahay nila para kausapin ang kanyang ina. Dahil naroon na rin si Marian, kinausap na silang dalawa para ayusin ang problema nilang mag-asawa. Sa huli, si Jordan pa rin ang humingi ng tawad dahil kahit naman minsan ay hindi humingi ng tawad ang kanyang asawa. Ang akala niya ay naayos na ang problema pero mas lalo pa ring lumala si Marian. Isang gabi, umuwi si Jordan na patay ang ilaw sa buong bahay. Ano to? Naputulan ba kami ng kuryente? Nagbayad naman ako Hindi naman brownout. Teka nga, nasan ba yung switch ng ilaw? Kasabay ng pagbukas niya ng ilaw ay may tumama namang matigas na bagay sa kanyang ulo. Binato siya ng kanyang asawa at sandaling namanhid ang kanyang buong mukha. Ang alam na lang niya ay may nararamdaman siyang likido sa kanyang noo. Doon na siya nakaramdam ng hilo. Anong ginagawa mo? Bakit mo ako binato ng rice cooker? Ay, kung sakit. Bakit ngayon ka lang umuwi, ha? Alam mo, gutom na ako eh. Hinihintay kita umuwi para makakain na ako. Sige, gusto mo pala ng ganyan, ha? Harap-harapan mo akong ginagago, ha? Ano na naman ang idadahilan mo sa akin, ha? Ang saya mo sigurong kasama ang babae mo. Walang hiya kang lalaki ka. Napakarami mong atraso sa akin. Pasalamat ka mag-asawa tayo at kasal tayo, kaya napagtsatsagaan kita. Ang ayoko sa lahat, yung pinaghihintay ako ng matagal at hinahayaan ako na magutom. Bakit hindi mo muna inalam kung ano nangyari? 10 minutes lang akong late, ano ba? May aksidente sa kalsada, ang dami nagbanggaan kaya ang hirap makasingit. Isa pa nga ako sa muntika maipit ng 2 truck eh. Tapos pag uwi ko, babatuin mo lang ako ng rice cooker. Ayan, sige, galingan mo pa magsinungaling hayop ka. Kamuntikan ka pa maaksidente, ha? Bakit hindi mo sinabi sa akin kung may problema na pala sa kalsada, ha? Ang galing mo talaga, no? Nakamotor ako, paano ako magchat-chat sa'yo? Baka kung nagchat pa ako sa'yo, talaga nadamay ako sa aksidente. Di ka man lang nag-alala sa akin, sinaktan mo pa ako. Hindi ko na alam kung may pagmamahal pa ba sa bahay na to eh. Pagod na ako. Ikaw pa ngayon ang napagod? Simpleng update lang ang gagawin mo sa akin, hindi mo pa magawa. Palibhasa ayaw mo nang magsabi sa akin eh. Baka kaya siguro may aksidente kasi nakatingin ka sa ibang babae. Yan ang napapala ng mga lalaking manloloko. Kung sana, inisip mo rin ang kalagayan ko rito sa bahay na gutom na. Nagluto pa ako ng ulam, tapos ang tagal mo umuwi. Siguro naman kahit na sinong asawa, magagalit kapag ganyan. Lagi ka nalang may dahilan. Wala kang ibang ginawa kundi maghanap ng palusot. Gusto ko ng pahinga, pero hindi ko mahanap sa bahay na to. Wala ako ibang nararamdaman kundi pagod. Ang sakit na ng ulo ko sa panay mong daldal eh. Hindi mo pwede na kahit sana isang beses lang, utang na loob. Ako na nagmamakaawa sa'yo. Isang beses lang, umuwi naman ako sa bahay na to nang wala ng ingay na naririnig. Magigising ako isang araw ng kusa at hindi sa pananakit mo o sa bunganga mo. Gusto ko ng totoong pahinga. Ano na naman ang gagawin mo? Pupunta ka na naman sa nanay mo, ha? Magsusumbong ka na naman sa kanya? Tayong dalawa mag-asawa, dapat wala silang pakialam sa kung ano man ang pinag-aawayan nating dalawa. Labas na sila sa problema ng mag-asawa. Yan ang sabihin mo sa pamilya mo, ha? Hindi yung kapag may problema tayo, uuwi ka sa inyo. Dahil doon nakakapagpahinga ako na maayos. Gigising ako na may pagkain na si mama na hinanda sa akin, na may babaunin ako, na mabango ang damit ko, na mukha akong malinis. Maayos ang tulog ko. Ang sarap sa pakiramdam ng ganun.
Minsan nga iniisip ko na lang na siguro mas maganda kung hindi na lang yata ako nag-asawa eh. Oh, kahit na mag-isa ako sa buhay, magkakaroon naman ako ng kapayapaan sa... Nagsisisi ka na pinakasalan mo ako? Kulang pa yung sampal ko sa'yo para magising ka dyan sa kahibangan mo! Nangako ka sa harapan ng Diyos, tapos ganyan ka na ngayon magsalita sa akin? Naiyak na ng tuluyan si Jordan. Hindi na kaya ng mga salita niya ang kanyang asawa. Pakiramdam niya ay wala na siyang karapatan pang magsalita. Dahil ang opinyon niya ay katulad niyang walang halaga. Hindi naman ganon ang iniisip niyang klase ng problema ng mag-asawa. Pero sinubukan niya pa ring intindihin at piliin ang kanyang asawa. Sinasaalang-alang na lamang niya ang pangako niya sa Diyos na kahit anong mangyari ay mamahalin niya ang kanyang asawa. Nang gabi rin na yun, sinakta ni Marian si Jordan. Pinaghahampas niya ito. Pinagsisipa at hindi pa rin nababawasan ang galit na kanyang nararamdaman kaya muli na naman siyang nagbasag ng mga gamit. Kahit ang mga bago nilang biling gamit, pinagsisira niya. Ganoon siya kagalit para sa simpleng bagay lang. Kinabukasan, pumasok si Jordan na may pasa sa kanyang mukha. Sanay na ang kanyang mga katrabaho. Alam na nila ang ibig sabihin kapag pumapasok si Jordan ng may pasa o sugat. Habang abala si Jordan sa trabaho niya, napatigil siya dahil nakaramdam siya ng pagkahilo. Ayos ka lang ba? Medyo mainit ka. May lagnat ka yata eh. Humingi ka ng gamot dun kay Sabrina. Sakit ng ulo ko. Sino ba namang hindi lalagnatin sa ganyang buhay, di ba? Magpahinga ka na lang muna, kaysa bigla ka pang mahimatay rito. Nahihilo pa si Jordan nung tumayo siya. Pagdating niya sa opisina ni Sabrina, abala ang dalaga sa ginagawa nitong trabaho. Pero inuna naman siya nang sabihin niyang kailangan niya ng gamot. Mabuti na lang pala nakabili ako kanina. Gusto mo bang matulog muna? Tara sa klinik. Wala kasi si Sarah ngayon, mamaya pa siya papasok. Pagkatapos mong uminom ng gamot, magpahinga ka na lang muna. May sugat ka pa. Ako na lang ang maglilinis niyan. Hindi na, ako na lang. Kaya ko naman to. Salamat dito sa gamot ha. Hindi na, ako na. Mukhang hindi mo rin maayos na linis yan, no? Ang dumi pa ng ipinantapal mo dyan. Baka mamaya may impeksyon ka pa niyan. Baka mas malala pa ang maging problema. Hindi na nakatanggi pa si Jordan. Mabait si Sabrina at matagal na silang magkakilala. Lahat ng tao rito sa opisina nila ay talagang inaalagaan ito, lalo na kung kailangan din ng tulong. Habang inaasikaso ng dalaga ang sugat ni Jordan, panay naman ang tawag ni Marian. Bakit hindi mo sagutin yung tawag ng asawa mo? Baka nag-aalala yun sa'yo. Magagalit lang yun kapag nalaman niyang may naglinis ng sugat ko o may nagbigay sa akin ng gamot, lalo na kung babae. Ay, oo nga pala. Laman niya ng chismis dito sa office. Naging concern na rin nila dahil bumababa ang productivity mo sa work. Gusto ka nga sana namin makausap, kaso may nagsabi sa amin na kapag kinausap ka namin, magagalit nga ang asawa mo at baka abangan pa kami sa labas ng opisina. Nakakahiya na, no? Ang dami nang may alam na ginugulpi ako ng asawa ko. Sipin mo yun, bugbog sarado, kalalaking tao. Nag-usap na ba kayo ng asawa mo tungkol dyan? Alam mo, kung grabe na ang ginawa niya sa'yo, baka pwede ka nang manghingi ng tulong. Kumausap ka ng attorney o kaya meron ata yung parang marriage counseling ba yun? Tapos na kami dyan pero wala naman nagbago. Ewan ko, ayoko magpaaway dahil ayoko rin naman siraan ng asawa ko. Kaya hindi ako nagkukwento ng kahit ano rito sa office. Naiintindihan ko naman. Lalo na asawa mo yun. Siyempre mahal mo yun. Kahit naman siraan mo siya sa iba, kung di mo naman siya iniiwan, wala lang din, di ba? Wala kasi akong asawa kaya hindi ko alam yung ganyan. Pero kung sakali man na may maitutulong ako o kaya kailangan mo ng kausap, andito lang ako ha. Hindi naman kita i-judge kung sakali man na maglalabas ka ng sama ng loob. Karamihan kasi sa mga lalaki talaga na binubugbog ng asawa nila hindi nagkukwento eh. Ganyan kasi yung sa kuya ko. Kaso hiwalay na sila. Paano? Sinaksak ba naman siya ng asawa niya? Nakakatakot naman yan. Ay, hindi kita tinatakot ha.
Kasi totoo naman talagang sinaksak siya. Nagtalo yata sila kung ano uulamin nila eh. Yung balak lutuin ng asawa niya ayaw ni kuya. Ayun, sinaksak siya. 2 beses sa likod. Buti na lang kung anong niluluto ng asawa ko kinakain ko. Uy, puwera biro ah. Kapag talagang pansin mo na may kakaiba na sa asawa mo, baka kailangan na rin niya magpatingin sa psychiatrist. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ng ginhawa si Jordan. Hindi pa rin kasi sila nakakapag-usap ng matagal ni Sabrina at base sa kaunti nilang napag-usapan, halatang mabait ang dalaga. Doon na nagsimula ang tila ba pagkakaibigan nila. Hindi yun halata sa opisina, lalo pat may mga kinakausap ang kanyang asawa, pero ayon naman sa kanilang mga kasamahan, kung anumang gagawin ni Jordan, hindi naman makakarating kay Marian. Dahil tinatawag nilang baliw ito. Sa paglipas ng mga linggo, unti-unti na ring nakakapaglabas ng saloobin si Jordan. Nagkukwento siya tungkol sa buhay niya at sa kanyang pamilya. Alam niyang may mali na sa nararamdaman niya, pero mas nagiging payapa ang utak niya kapag kasama niya si Sabrina. Isang hapon, habang pauwi na sila, sabay-sabay silang lumabas ng kumpanya kung saan may nakabangga si Jordan. Agad naman siyang humingi ng tawad sa babae, pero nagulat na lang sila nang may humablot dito. Walang hiyo ka, malandi kang babae ka! Kabit ka ng asawa ko! Malandi! Dapat sa mga katulad mo sinisira ang muka! Higad ka! Makate! Huy, ano ba mahal? Tigilan mo yan! Hindi ko yan kilala! Nabangga ko lang siya kanina, humingi lang naman ako ng tawad. Bitawan mo siya! Ang dami ng tao nakatingin sa atin oh! Mahiya ka naman! Ako ba? Ha? Ang dapat na mahiya? Pinagtatanggol mo pa tong kabit mo? Huling-huli ka na nga! Itong malandig babae na to ang dapat na mahiya! Inawat na lang silang dalawa habang si Jordan naman ay niyakap na lang ang asawa para hindi na makapanakit pa ng iba. Galit na galit din ang babae at nagbanta ito na magdedemanda siya. Wala nang paglagyan ang hiya ni Jordan dahil patuloy pa rin sa akusasyon ng kanyang asawa. Hanggang sa makauwi na sila ng bahay. Sa galit ni Marian, nagwala na naman siya. Ang kakaunti na lamang nilang gamit, lahat yon pinagsisira niya. Kung ano-ano na lang ang binabato niya sa kanyang asawa. Mas gusto mo bang ipagtanggol ang kabit mo kaysa sa akin? Alam mo, pagod na ako intindihin ka. Gusto ko na ng katahimikan. Kung ikaw sanay kang tumira sa bahay na walang ibang ginawa kundi magsigawan, magmurahan, magbatuhan ng mga gamit, ako hindi. Kaya kita inilayo sa ganung buhay dahil gusto kong yung buhay na titiran mo puno ng pagmamahal. Pero wala na akong makitang pagmamahal pa rito eh. Puro na lang galit, puro na lang trauma. Hindi naman ako magkakaganito kung naging mabuti kang asawa. Hindi pa ba ako mabuting asawa ha? Lahat na ginawa ko para lang patunayan sa'yo na mahal kita. Tinatanggap ko lahat ng masasakit na salitang sa'yo ko lang naririnig. Sinasaktan mo ang katawan ko pati ang kaluluwa ko. Di ko na alam kung ano pang dapat kong gawin para patunayan sa'yo na mahal kita eh. Dahil hindi mo ako sinusunod. Ang pangako mo sa akin, ako lang ang mamahalin mo. Ikaw lang naman talaga eh. At kung may bago akong mamahalin, isa lang ibig sabihin nun. Inubos mo na yung pagmamahal ko sa'yo. Sinong hindi mapapagod? Kahit pamilya ko hindi ko pwede makita at makausap. Wala na akong buhay. Para akong patay na sunod na lang na sunod sa gusto mo. Wala akong kaibigan, wala akong ibang makausap. Kapag may sakit ako, anong ginagawa mo? Hindi mo ako inaalagaan. Gusto ko rin maramdaman na mahal ako. Hindi yung ako lang ang nagmamahal. Gusto ko ng asawa. Hindi yung asawa na palaging nagdududa at galit. Ngayon ako na ang mali. Yan ang problema sa'yo. Ipinangako mo sa akin na mamahalin mo ko kahit na anong mangyari. Tatanggapin mo ang ugali ko. Tapos ngayon, sasabihan mo ako ng ganyan, ha? Para saan pa na pinakasalan mo ko at nangako ka sa akin? Ipinangako ko nga yun at ginagawa ko naman ah. Hindi pa ba pag-unawa at pagtitiis nung ginagawa ko sa'yo? Kahit na gusto mong sa'yo na lang iikot ang buhay ko, inuunawa ko yun. Yung ginagawa mong panghihimasok sa trabaho ko, inuunawa ko rin, di ba? Kahit na napapahiya na ako sa mga katrabaho ko, kakasabi sa akin na pagsabihan naman kita kasi naiistorbo rin sila sa panay tanong mo.
Hawak mo na lahat ng account ko. Tapos kapag uwi ko sa bahay, hahalugugin mo pa ang cellphone ko. Pati working phone at laptop ko, hinahalugog mo na. Hinahayaan na lang kita kasi gusto kong makita mo na wala naman talaga akong tinatago. Kaso ikaw ang gumagawa ng dahilan para masira ang relasyon natin eh. Ni hindi kita pinipilit na asikasuhin ako, na pagbaunan ako ng pagkain. Minsan nga pag uwi ko ng bahay, ako pa magsasayang at magluluto ng ulam eh. Kahit pagod na ako sa trabaho, pinagsisilbihan pa rin kita. Kasi asawa kita. Pero sana naman magpakasawa ka rin. Hindi ko sinasabi na magpakakatulong ka rito sa bahay. Dahil kung ako lang gusto kong mag-hire ng kasambahay. Basta! Ikaw pa rin ang mali dito! Ang babae kahit na kailan hindi nagkakamali. Kaya ganito ang nangyayari sa relasyon natin dahil din naman sa'yo. Hindi masaya ang bahay at namumuhay kung hindi masaya ang misis. Oh, palagi naman kitang tinatanong kung okay ka lang ba, kung masaya ka ba. Kahit nakasal na tayo, nagpaplano pa rin naman ako ng date natin ah. Inaaya pa rin kita magbakasyon. Pinipilit ko naman tong relasyon natin. Hindi ko na alam kung ano pa bang mali o kulang ko eh. Kasi ako, ubus na ako. Pagod na ako. Ayoko na! Nakikipaghiwalay ka na sa akin ngayon? Gusto ko muna ng kapayapaan. Ang gulo ng utak ko eh. Saka na lang tayo magkita kapag maayos ka na rin mag-isip. Umalis si Jordan sa bahay nila nang walang bit-bit na kahit ano. Hindi siya nagpunta sa kanyang ina, kundi sa opisina. Doon siya matutulog at magpapahinga. Pwede naman yun, lalo na't kilala naman siya ng gwardya na nagbabantay sa opisina nila. Nakarating na rin pala agad ang eksena na ginawa ng kanyang asawa. Pagpasok niya sa opisina, naabutan niya si Sabrina na pauwi pa lang. Oh, akala ko nakauwi ka na. Umakyat ulit ako kasi may nakalimutan ako isubmit na report. Ano, okay na ba ang asawa mo? Natakot ako sa kanya kanina. Hindi ko akalain ganun pala siya magalit. Totoo pala na kahit sinong lumalapit sa'yo, inaaway niya. Grabe kawawa yung babae kanina. May gasgas siya sa muka. Mabuti na lang kilala ni Gino. Siya na ang humingi ng tawad. Nagbayad nga rin siya eh. Pasensya ka na, nakita mo pa yon. Nakita niyo pang lahat. Ano palang ginagawa mo rito? Dito ako matutulog. Ayoko umuwi sa bahay. Basag lahat ng gamit. Ang kalat at ang ingay pa ng asawa ko. Sobrang drain na drain ako. Alam mo yung halos hindi na ako makahinga sa pagod. Alam mo yung pati ako nagagalit na rin sa sarili ko. Alam mo, isa yan sa epekto kapag nasa toxic relationship ka. Di ba nga sabi nila, ang pagmamahal, dapat makakaramdam ka ng pahinga at hindi pagod. Kung napapagod ka, siguro ibig sabihin nun walang pagmamahal. Ay, ganito na lang. Doon ka na lang sa bahay matulog. Huwag ka mag-alala, may 4 na kwarto doon, pwede ka sa isa. May kasama rin tayo, yung kasambahay ko si Ate Marilu. Tara na, hindi naman siguro makakapunta ng parking ang asawa mo. Iwan mo na muna yung motor mo. Noong una ay nag-aalangan pa si Jordan, pero sa huli ay sumama rin siya kay Sabrina. Pagpasok niya sa bahay ng dalaga, nakaramdam siya ng kaginhawaan. Hindi naman ganon kalaki, pero pakiramdam niya ang liwanag at ang gaan. Ang linis ng bahay mo ah. Ayoko kasi ng makalat eh. Saka minsan nagpupunta rito si mama kapag nakita niyang makalat, papagalitan ako. Saka meron din kasi akong kasambahay, di ba? Sabi ko kanina. Pero bihira lang siya rito, 1 beses sa 1 linggo. Ngayon nandito siya kaya maglilinis siya. Ang gaan sa pakiramdam. Bigla ako nakaramdam ng antok. Parang ang sarap magpahinga dito sa bahay mo. Aga mo siguro palaging natutulog. Mamaya ka na matulog, kumain na muna tayo. Alam ko hindi ka pa kumakain eh. Baka dinner mo sama ng loob. Sama ng loob. Natatawa naman ako sa mga pinagsasasabi mo. Hayos nga yan para kahit naman minsan makaramdam ka ng tuwa. Umupo ka na dyan, maghahain lang ako. Ano kayang niluto ni Ate Marilu? Uy, sinigang na hipon. Kumakain ka ba nito? Di naman ako maarte sa pagkain. Kahit ano pa yan, basta nakakain. Uy, salamat ah. Ang bait mo talaga. Ano ka ba? Wala yun. Ang sabi ko nga sa'yo, basta kailangan mo ng tulong, nandito ako. Naaawa kasi talaga ako sa'yo eh.
Buti na lang naabutan mo ako sa office. Alangan naman dun ka matutulog, ang init dun. Tapos wala ka pang pamalit na damit. Hanggang kailan mo naman balak umalis sa piling ng asawa mo? Hindi ko pa alam. Basta kapag napagtanto niya na siguro kung anong mali niya. Uy, huwag mo na yung balatan. Kaya ko na. Grabe ka naman mag-asikaso sa akin. Hindi ako sanay. Dami ko nang abala sa'yo Sorry ha. Sana huwag ka madamay sa galit ng asawa ko. Ang galing no? Ang swerte ng asawa mo dahil ang tiyaga-tiyaga mo sa kanya. Sayong kasi ang sinumpaan ko sa harapan ng Diyos. Saka yung parents ko kasi nakikita kong mahal na mahal nilang isa't isa. Kung nag-aaway man sila, hindi yun nagwawala talaga. Minsan hindi sinaktan ni mama si papa. Ganon din naman si papa. Hindi nila pinakita sa amin na naghiwalay sila o may chance na magkakahiwalay sila. Tapos yung parents naman ni Marian kasalungat sa akin. Ayun, binubugbog ng tatay niya ang nanay niya. Kapag lasing o galit ang tatay niya, nagbabasag ng gamit. Nung nalaman ko yun, pinakasalan ko agad siya. Kasi mahal na mahal ko siya Gusto ko siyang ilayo sa toxic niyang pamilya. Nung una hindi naman siya ganyan Ilang months lang pagtapos ng kasal namin, may nagbabago na sa kanya. Naghihinala na siya kahit wala akong ginagawa. Inaamoy niya pa yung nasuot kong damit. Tapos pinagbabawalan niya na ako makipag-usap kahit na kanino. Kahit sa pamilya ko bawal. Minsan nga yung kapatid ko nagpasundo sa akin sinakay ko sa motor. Tapos nalaman niya, ayun, butas ang gulong ng motor ko. Tapos sinayaan ko na lang kasi baka ako stress siya. Pero ngayon malala na Kapag nakikita ko pa lang siya o naiisip, napapagod na ako. Baka yung trauma niya sa parents niya, napoproject niya sa'yo. Kaya yun naman ang nararanasan mo. Parang kung anong nararamdaman niya, dapat maramdaman mo rin. Tapos yung trauma na yun din ang dahilan, kaya ang lala ng trust issues niya. Kaya ako nga siya nilayo para ipakita sa kanya kung anong pagmamahal. Gusto kong maramdaman niya yun sa pamamagitan ko. O kaya bubuo kami ng pamilya na malayo sa kinalakihan niya. Ganon nga raw yun. Kumbaga, madalas daw na magbigay talaga ng trauma yung mga taong ganyan. Hindi sa sinisiraan ko siya ha. Kumbaga, ikaw yung mauubos ka o unawa mo sa kanya. Parang kumbaga, ginagamot mo yung sugat na hindi naman ikaw ang dahilan. Tapos hindi mo alam na siya naman yung nagbibigay ng sugat sa'yo. Naks, lalim niya na. Nalunod ako bigla. Baliw, hindi ko alam ang eksaktong salita. Basta ganun. Intindihin mo na lang. Kumbaga, hindi mo kayang iligtas ang miserableng tao dahil ikaw ang gagawin niyang miserable. Ayun, ganun. Basta, alam mo na dapat yan, matanda ka na. Ang cute mo. Alam ko naman ibig mo sabihin. Natatawa lang ako sa'yo. Bakit ikaw, naranasan mo na ba yan? Kung makapagsalita ka, akala mo talaga. Naku oo, sa last ex ko. 1 year kami nun kaso sobrang toxic. Controlling. Gusto niya sa kanya lang iikot ang buhay ko. Ganyan din kaya gets kita. Ayaw niyang nag-aayos ako. Kahit buhok ko bawal ko suklayin dahil baka raw kung kanino ko nagpapapansin. Tapos ang taba ko nun, ang itim, ang pangit. Mukha pa akong matanda dahil stress na stress ako sa kanya. Nagkandaleche-leche pa ang buhay at career ko. Bago ako pumasok dyan sa company, ganun kalala. Pagod na pagod ako sa buhay ko. Parang pati ako, ayoko na sa sarili ko. Hanggang sa umabot na sa puntong ayoko na talaga. Sinasaktan niya rin ako Anong breaking point mo? Nung wala na talaga akong kapayapaan, palagi ako umiiyak. Basta, bigla na lang isang araw, mahal ko pa siya pero sobra na. Kung maghihiwalay kami, yung iyak ko saglit lang, makaka-move on ako. Pero kapag magkasama kami, baka panghabang buhay akong iiyak. Buti na lang wala kaming anak. Ikaw, tingin mo anong breaking point mo? Hindi kumibo si Jordan. Dahil mukhang ang araw na yun na ang araw na ubos na ang pasensya niya sa kanyang asawa. Pero kinabukasan lang din ay nagkabati ulit sila ni Marian. Gusto niya pang subukan ng isa pang beses. Kapag hindi na talaga kaya ni Marian magbago, baka nga tama na. Pero kahit nabigyan pa rin ng panahon ni Jordan ng asawa, nakakaramdam na talaga siya ng pagod. May pagmamahal pa. Alam niya, pero wala na ang sigla.
Kahit napilitin niya, hindi na siya masaya. Doon na rin nagkaroon ng pagkakataon sa kanila ni Sabrina na mas maglapit sila. Alam ni Jordan na mali, pero hindi niya mapigilan ang sarili. Oh, pinagluto kita. Kumain ka na ha. May bukol ka na naman sa noo mo. Siguro inuntog ka na naman ng asawa mo, no? Alam mo, palagi ka niya hinahampas sa ulo, pero hindi ka pa rin matauhan. Anong untog pa ba kaya ang kailangan mo, no? Gusto ko ng tuluyang makipaghiwalay sa kanya. Sure ka na ba dyan? Alam ko magbabago pa yung isip mo. Nung nakaraan yan din ang sinabi mo eh. Kapag mahal mo talaga ang isang tao, ang rupok mo, no? Sigurado na ako. Kumakausap na ako ng abogado. Kahit maubos na lahat ng ipon ko para sa annulment. Kaya ko naman ulit makaipon ng pera eh. Kahit magsimula pa ulit ako ng panibago, gagawin ko. Huwag lang magstay sa miserableng buhay. Salamat, Sabrina ha. Ha? Bakit ako? Hindi naman ako nag-push sa'yo na makipaghiwalay ka sa asawa mo ah. Huy, baka mamaya isipin pa nila na ako ang dahilan ha. Naku, baka pagbintangan pa ako kapag may nakaalam. Hindi, pero ikaw ang dahilan kung bakit gusto ko ulit makaramdam ng tunay na pagmamahal. Kalmadong pagmamahal. Hintayin mo ako ha. Gusto ko munang ayusin ang lahat. Sa katunayan, maging si Sabrina ay may pagmamahal na rin para kay Jordan. Hindi niya lang ito maamin dahil alam niyang kasal ang lalaking iniibig. Masaya siya nang malaman na desidido na talaga si Jordan. Pero habang tumatagal ay lumalala ang sitwasyon ng mag-asawa. Halos gusto na lang ni Marian na ikulong ang kanyang asawa at hindi na ito papasukin sa trabaho. Para matulungan si Jordan, ang ginawa ni Sabrina ay nagpagawa siya ng ritual ng kulam para sa pagpapahiwalay sa mag-asawa. Ang ibig sabihin nito, kahit na anong pilit ni Marian, hindi na talaga sila magkakabalikan ni Jordan. Malakas ang naging kapit ng kulam, lalo pat wala na rin talagang pagmamahal si Jordan sa kanyang asawa. Pinapakisamahan na lamang niya ito dahil sa sinumpaan nila. Isang beses pa, habang nasa bahay si Jordan, naabutan niya ang asawa na inaamoy ang mga damit na pinaghubaran niya. Ano ba naman yung ginagawa mo? Pati ba naman brief ko? Inaamoy ko lang kung may babae ka. Dahil kapag may naamoy akong kakaiba, yari ka talaga sa akin. Kung may babae man ako ngayon, labas ka na doon. Dahil ayoko na maging asawa ka. Hinihintay ko na lang ang proseso ng annulment natin. Talaga makikipaghiwalay ka ng tuluyan sa akin para sumama sa kabit mo, ha? Aba, napakawalang hiya mo naman. Ano ba yung sinumpaan mo sa akin, ha? Hindi ka gagawa ng bagay na ikasiselos ko, di ba? Iintindihin mo ang ugali ko. Ako lang ang mamahalin mo. Ang sabi mo, ako lang ang tahanan mo at kahit na anong mangyari, hindi ka bibitaw sa relasyon natin. Ano to? Ano tong gusto mong gawin? Itong tahanan nating sirang-sira na. Isa lang ibig sabihin nun, pati ang pagsasama natin. Hindi ako sumira nito, Marian. Sana alam mo kung anong ginagawa mo, di ba? Kasi kung naniniwala ka sa sinumpaan natin, sana alam mo rin kung paano pangalagaan ang tahanan natin. Hindi ka pwedeng makipaghiwalay sa akin. Buntis ako. Hindi pwedeng mawala ng ama ang batang dinadala ko. Hindi ka buntis dahil ilang buwan nang wala nangyayari sa ating dalawa. Kahit nga yan, hindi mo pa maibigay sa akin eh. Lalaki ako, may pangangailangan din ako. Gusto kong bumuo ng isang pamilya. Inintindi ko lahat sa'yo eh, pero hindi ko na kaya. Punong-puno na ako. Sinasabi mo lang yan dahil alam kong may nahanap ka ng ibang babae. Hindi ako papayag na maghihiwalay tayo. Dapat ako lang ang mahal mo. Dapat ako lang ang makakasama mo habang buhay. Kung mawawala ka sa akin, dapat mawala ka na lang din sa mundo. Hindi ako papayag! Pinaghahagis ni Marian ang mga gamit. Ibinato niya rin ang salamin kung saan nabasag ito. Pinipilit siyang pakalmahin ng asawa pero ayaw niya. Hanggang sa kinuha niya ang piraso ng basag na salamin at isinaksak ito kay Jordan. Hirap na hirap si Jordan makawala sa kanyang asawa pero bahagya naman niya itong naitulak kaya nagawa niyang makalabas ng bahay. May kapitbahay na dumaan kaya agad siyang natulungan at dinala sa ospital. Kahit hanggang sa ospital ay nagwawala si Marian.
Ayaw niyang ipagamot ang kanyang asawa dahil babaeng doktor ang gumagamot dito. Pinagmumura niya ang doktor at iba pang kababaihan na naroon. Galit na galit siya dahil sa selos. Mabuti na lang at may umawat sa kanya. Hanggang sa dumating si Sabrina. Nakatikim ng 2 malakas na sampal si Marian. Ang kapal na mukha mo para sampalin ako, hayop ka! Mas hayop ka! Isa kang baliw na babae! Ang dapat sa'yo, nasa mental hospital ka! Nanganganib na nga ang buhay ng tao, gusto mo pang pairalin yung pagiging selosa mo? Wala ka sa lugar! Asawa ko siya, kaya ako magdedesisyon kung sino ang lalapit at hawak sa kanya. Asawa mo lang siya, pero hindi mo paghahari ang buong pagkatao niya. Hindi ko alam kung paano gumagana yung utak mo. Kung ayaw na sa'yo ng tao, pakawalan mo siya. Hindi habang buhay susunod siya sa gusto mo. Hindi pagmamahal yung umiiral sa'yo. Nababaliw ka na. Ikaw na nga ang minamahal. Ikaw pa tong umiisip ng paraan para sa ikapapahamak ng tao. Wala kang karapatan na pagsalitaan ako ng ganyan. Asawa ko pa rin siya. Asawa mo na lang siya sa papel. Tingnan natin kung hanggang kailan mo ipagyayabang yung pagiging asawa mo na hindi mo naman mapanindigan. Habang nagtatalo ang dalawa, dumating naman ang pamilya ni Jordan. Nakatanggap ulit ng sampal si Marian. Kahit na anong sabihin niya ay walang kumakampi sa kanya, kaya napilitan na lang siyang umalis. Dahil nagbanta ang ina ni Jordan na ipadadakip siya sa mga pulis. Hindi umalis si Sabrina sa ospital dahil gusto niyang masigurado na maayos si Jordan. Kinabukasan lang din ay nagising na si Jordan at ang naabutan niyang nasa tabi niya ay si Sabrina. Doon muling naging maalaga si Sabrina. Palagi niya itong inaasikaso. Pagkagaling sa trabaho ng dalaga, pumupunta siya sa bahay ng ina ni Jordan kung saan naroon pansamantalang nanunuluyan ng lalaki habang nagpapagaling siya. May dala ko para sa'yo. Ako nagluto niyan. Sabi ni tita hindi ka pa raw kasi kumakain. Sabay na lang tayo. Nagugutom na rin kasi ako eh. Aga ko umuwi, no? Hindi ako pinag-OT ni boss eh. Di pa ba ako matatanggal sa trabaho? Baka paggaling ko naman wala na ako mapapasukan. Alam naman ni boss, saka akong bahala. Naipaliwanag ko naman ng maayos. Saka mahihirapan sila makahanap ng kapalit mo, no? Huwag mo nga akong patawanin. Sumasakit ang sugat ko eh. Hindi naman kita pinapatawa. Nagsasabi lang ako ng totoo. Magaling ka kasi sa work mo. Kapag sinabi ni boss na tapusin mo ng 2 hours lang, nagagawa mo. Grabe, napakabukod tangi mo. Habang masaya ang dalawa na nag-uusap, nakarinig sila ng kaguluhan sa labas ng bahay. May nambabato sa bintana at sa gate. Nang silipin nila kung sino, si Marian ito. Ang dami na ring mga kapitbahay nila ang natatakot dahil baka makatama siya. Ilabas niyo ang asawa ko! Mga walang hiya kayo! Anong gusto niyong gawin? Angkinin niyo siya, ha? Mga gago pala kayo! Ang sumagot sa kanya ay ang ina ni Jordan. Sinabi sa kanya na hiwalay na raw sila ng kanyang anak. Hindi na niya ipapaubaya si Jordan sa isang baliw na babae. Asawa ko pa rin yan! Humarap kami sa Diyos. Nangako kami na kahit na anong pagsubok ang dumaan sa pagsasama naming dalawa, hindi kami maghihiwalay. Kaya walang kahit na sinong tao ang hahadlang sa amin. Hindi ako papayag. Ako ang asawa niya. Ako lang dapat ang kailangan niya sa buhay niya. Habang nagpapatuloy siyang magwala at mambato sa gate at kung saan-saan, may tumawag ng barangay tanod at dinakip siya. Nung una ay nahihirapan sila dahil talagang ayaw magpaawat ni Marian. Hanggang sa nadakip na talaga siya. Takot na ang nararamdaman ng pamilya ni Jordan, kaya kahit daw anong mangyari ay hindi na nila hahayaan si Jordan na bumalik sa babaeng yun. Kahit pa sabihin na kasal sila at kasalanan ang pakikipaghiwalay sa asawa. Kung ganong klase rin naman ang asawa, dapat lang naiwanan. Bumalik ang dalaga sa kwarto kung saan baka sa mukha ni Jordan na takot siya. Huwag ka na matakot, maraming poprotekta sa'yo.
Pinablatter na siya ni na tita. Nakakatakot pala talaga siya, no? Nanginginig ako kapag naririnig ko ang boses niya. Naaalala ko lahat. Sa trauma yan eh. Kaya nga nagsuggest ako kay tita na magpa-therapy ka na rin. Kasi baka mauwi pa sa anxiety at depression yan. Baka mas malala pa dyan at umabot ka sa pagiging suicidal. Iba yung trauma na binigay sa'yo ni Marian. Buti medyo natauhan ka na, no? Akala ko a-attend na lang kami ng lamay mo eh. Salamat sa iyo hindi mo ko iniwan. Salamat sa pag-aalaga mo sa akin. Wala na yun. Basta gusto ko lang din na maging maayos ka. Dahil mahal kita. Ang akala ni Jordan ay hindi na niya ulit mararamdaman kung paano ang magmahal. Pero ngayon, mas nabibigyan ulit ng kulay ang kanyang buhay dahil kay Sabrina. Ipinangako niya rito na kapag natapos na niyang asikasuhin ang pakikipaghiwalay kay Marian, aayusin din niya ang kanyang sarili. Gusto niya raw mahalin si Sabrina nang buo na siya at magaling na sa mga sugat na iniwan sa kanya ni Marian. Dahil ayaw niyang si Sabrina naman ang sasalo ng tromang nakuha niya. Nagtuloy-tuloy ang proseso ng paghihiwalay ng mag-asawa habang nakakapit pa rin ang kulam sa dalawa. Ibig sabihin, wala na silang ibang nararamdaman sa isa't isa. Wala na ang pagmamahal. Inilihim ito ni Sabrina dahil gusto niyang matapos na rin ang paghihirap ni Jordan. Alam niyang mali pero naaagaw na rin siya ng kanyang damdamin at pagmamahal sa lalaki. Ang alam niya lang, mahal na rin naman niya si Jordan. At kung babalik pa ito kay Marian, baka tuluyan na ngang masira ang kanyang buhay. Taon din ang inabot at kahit na hindi pa hiwalay sa papel sina Marian at Jordan, nagsasama na sa iisang bahay ang dalawa. Pinabayaan na lamang ni Jordan ang bahay nila ng asawa dahil wala na rin naman daw siyang mapapakinabangan doon. Sa galit kasi ni Marian, sinunog niya ang bahay pero ngayon na wala siyang matirhan, doon din niya isiniksik ang sarili. Lahat ng gamit ay sira na. Naging tanggap ng pamilya ni Jordan si Sabrina dahil mas mabait ito, maalaga at mas maaasahan. Minsan pa nga na sumugod si Marian sa bahay ng ina ni Jordan dahil hindi niya alam kung saan na nakatira ang dating asawa. Kahit kasi puntahan niya sa trabaho si Jordan, hindi siya pinapapasok ng gwardya. Kapag gumagawa siya ng gulo ay pinapadakip siya sa mga pulis. Basta ang alam din ni Jordan ay malaki na ang pinagbago ng kanyang buhay. Hindi lang sa kanyang damdamin, kundi pati na rin ang ibang aspeto. Iba na rin ang kanyang itsura, na halatang maalaga ang kanyang bagong kinakasama. Halos 4 na taon na ang nakalipas, nagkaroon ng anak sina Jordan at Sabrina. Ang cute-cute naman ng baby na yan. Kamukha ng daddy, oh. Buti na lang ang ilong nakuha sa mami, ano? Kung sa daddy, ay nako! Grabe ka naman, Han. Pogi pa rin naman ang daddy niya. Tignan mo nga, love na love mo. Pero syempre, love na love ko rin kayong dalawa. Pangako ko sa inyo, bibigyan ko kayo ng magandang buhay. Lilipat na rin tayo ng bahay dahil lilipat ako ng branch. Na-promote na ako. Wow, talaga ba? Ay, congrats, Han! Deserve mo yan. Sa sobrang loyal mo ba naman sa company? 2 na naging asawa mo, andoon ka pa rin. Grabe ka naman sa 2 na naging asawa. Pero ngayon, sa bago kong papasukan, isa na lang ang makikilalang asawa ko. At ikaw yun. Mag-asawa pa rin kayo ni Marian sa papel. Hindi na ngayon dahil isa sa good news, annulled na kami. Malaya na ako. Pwede ko nang pakasalan ng babaeng mahal ko. Pero pasensya ka na kung civil lang ha. Wala akong pakialam kahit saan pa yan. Basta masaya ako na malaya ka na. Kaya kapag nakaipon na ulit ako at nakabawi sa mga nagastos ko, magpapakasal na tayo, agad-agad. Diba yun naman ang pangako ko sa'yo? Ano na pala nangyari kay Marian? Hindi na kaya yun manggugulo sa atin? Wala na akong balita sa kanya. May bahay naman siya dahil sa kanya ko na iniwan yung dati naming bahay. Tapos lilipat na rin tayo ng bahay. Hindi niya na tayo magugulo.
Huwag mo na siyang isipin. Ang dapat nating isipin ngayon ang buhay natin. Ang pagsasama nating dalawa. Ang pamilyang binuo natin. Basta kahit na anong mangyari, magkasama tayo. Magkakampi tayo. Salamat, Han. Ako ang dapat na magpasalamat sa'yo. Walang hanggan na pasalamat dahil binago mo ang buhay ko. Tinanggap mo pa rin ako. Tinulungan mo akong mas makilala pa ang sarili ko. Dahil doon, naging masaya ako. Pinaramdam mo sa akin kung anong pagmamahal at kung ano ba dapat ang meron sa isang relasyon. Kaya ipinapangako ko sa'yo na habang buhay kitang mamahalin. Kayo ng anak natin at ng magiging mga anak pa natin. Masaya na ang naging buhay ni Jordan. Simula nung maghiwalay sila ni Marian, nagkaroon na siya ng kapayapaan. Ang ugali ni Sabrina ay malayo sa ugali ng kanyang dating asawa. Minsan, may mga pagtatalo silang dalawa pero hindi naman yun naging dahilan para mauwi sila sa sakitan o paghihiwalay. Sa wakas ay nakamtan na rin ni Jordan ang pangarap niyang tahanan. Ang tahanan na walang sigawan, walang galit. Tahanan na aasamin niyang uwian dahil masaya at nakapagpapahinga ang pagod niyang pagkatao. Nagkaroon siya ng asawa, ng katuwang sa buhay at kahati ng kanyang kaluluwa. Ilang taon pa ang lumipas hanggang sa nagpakasal na silang dalawa. Nagkaroon na rin sila ng 2 anak na masaya nilang pinapalaki. Hanggang sa kasalukuyan ay nakatago pa rin ang ginawa ni Sabrina na paglapit sa itim na kapangyarihan para tuluyang maghiwalay ang dalawa. Minsan talaga may pagmamahal na nakakapagod. Marahil, hindi ito dahil sa klase ng pagmamahal kundi sa mismong taong minamahal. Sa pagbuo ng pamilya at pag-aasawa, dumarating ang maraming unos at pagsubok. Ngunit may mga desisyon sa pagsasama ng mag-asawa na humahantong sa sukdulan. Dahil ang tunay na pagmamahal ay hindi kailanman mapanakit. Ito ay isang damdamin na dapat ay kalmado, marunong umunawa at marunong magpatawad. Ang pagsasama ay hindi dapat nagmimistulang giyera na nakikipagdigma ka sa taong dapat ay kakampi mo. Huwag gawing labanan ang pag-ibig. Dapat ito ay tahanang payapa. Dahil kapag ang tahanan ay puno ng galit at pagdududa, unti-unting nawawala ang halagang pinanghahawakan ng 2 pusong minsang nagmahalan. Sa pag-aasawa, mahalagang tandaan na hindi lang puso ang puhunan, kundi pati ugali. Dahil kahit gaano kalaki ang pagmamahal, kung ang ugali ay mapanakit, mapagmataas o walang konsiderasyon, wala ring kahahantungan ang pagsasama. Huwag ugaliin na iisa lang ang uunawa. Magbigayan para sa mas masayang samahan. Ang mabuting asawa ay marunong makinig, hindi lang magsalita. Marunong magpakumbaba, hindi laging tama. Marunong magpatawad, hindi nagbibilang ng kasalanan. Dahil kung gusto mong magtagalang pagsasama, hindi pwedeng isa lang ang lumalaban. Dapat sabay kayong lumalago. Pero minsan, darating talaga ang pagkakataon na kailangan ng bitawan ng pagsasama kung inuubos ka na nito. Dahil hindi ganon ang pagmamahal. Sa halip na ubusin ka, dapat ay pinapalago ka pa. Tandaan na lamang na ang kasal ay hindi lamang basta seremonya. Isa itong pangako na kahit mahirap, pipiliin mo pa rin ang kabutihan kaysa galit, ang pag-unawa kaysa pagdududa, at ang kapayapaan kaysa ingay. Ang pagmamahal ay hindi tanong kung sino ang laging tama, kundi kung sino ang handang magbago para manatiling buo ang inyong tahanan. Ngunit, sadyang hindi lahat ng pangako ay natutupad. Kahit anong pilit, darating sa puntong may dapat kang bitawan. Hindi lahat ng kasal ay nauuwi sa magandang pagsasama.
May pagmamahal talaga na kailangang bitawan. Para sa katahimikan, para sa pagpili sa sarili, paghihintay sa tamang oras para sa tamang tao, sa mas mabuti at sa mas payapa. Alam naman natin na minsan ay hindi sapat ang pagmamahal natin sa isang tao para manatili tayo sa kanila. Dahil kahit anong pilit, talagang darating ka na sa punto na isa na lang ang naiiwang paraan. Ito ay ang iwan siya para piliin naman ang iyong sarili. Kayo ba mga apo, dumating na rin ba kayo sa puntong naubos na kayo ng pagmamahal? Paano nyo pilit na inilalaban ang inyong pamilya? At sa mga bumitaw na, ano ang inyong naging hangganan? Sa tingin nyo ba ay tama ang ginawa ni Jordan sa pag-iwan sa babaeng minahal niya at iniharap sa altar? Ibahagi nyo naman ang inyong opinyon at naway may natutunan kayo sa ating bagong kwento. Shout out sa ilan sa mga masusugid na tagapakinig ng mga istorya ni Lola Telang. Kimberly Pahadan at sa kanyang mama na si Alona at Papa Pads Pahadan. Kay Tita Jane Sereno na gumagamit pa raw ng speaker para marinig ng buong compound ang istorya ng Lola Telang. Kay Erica Angela na nag-impluwensya sa kanila para makinig sa ating channel. Sa buong compound ng Pahang Pililla Rizal. Advanced happy birthday din kay Limuel Librea na magba-birthday sa October 15. Shout out kina Joseph Henaro Rafanan, Jocelyn Kai, Nashti 28, Loriana Acompañado, Rosemary Casonete, Richelle Ann 19, Jenna Nolasco, Sally Nicolas, Filipina Palsario, Marisa Villanueva, Mangyan Vlog 2019, Skyler and Yani TV, Sabrina Lim, ZL. Shout out din sa inyo, Zoe 4, Lynn Caones at sa boyfriend niya na si Noli Lacorte, Sally G, Rika Tataan, Jane, Teresa Barcelona, Renzo Ann, Ami Pacana, Luna Luna, Sergi R. Bernabenario Jr., Cristina Peru, Marife Pahara, MTX Raz, Cristel Tedoso, Belen Baladhay. Salamat sa pakikinig ninyo, Richelle Sonyo, Gemma Bardillon, Rose Ann Rama, Elise Padilla, Liz A, Alu Merculio, Maria Lizel Alabado, Shiva Ledesma, EMFF, Ima Mario, Lynn Lopez, Tiela, Marlene Guevara, Siti Fatma, Maria Benitez. Shout out sa inyo, Othan Jammer, Bobby Closa, Tessa Aguilar, Jeline Sapra, Telma Diskaya, Richelle Custan, Rowena Dacles, Farah Rama Moaz, Francesca Liana, Tats 765, Ann Vindex, Bye Bye Bebs, Ashley Bion, Polonios Fam, Adela Lee. Salamat sa lagi niyong pagsubaybay, Elizabeth Hardenil, Florence Hervasio, Chris Alcantara, Lisa Takada, Mary Jane Rico, Jeza May Nario, Gaylen Ukol, Shael Elias, Jenny V. Suko, Elez Zel, Hazel 1998, MH9435, Arvid Shane Hoiberg Channel, Elaine Cardiente at Arlene Hilaga. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa bawat isa sa inyo sa lagi niyong pag-aabang at pakikinig mga apo.